anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong High Priestess, 7 of Wands, 7 of Swords. Kasi pag dalawa yung number, or tatlo, or maraming number, nag-iisa ko na lang yan. Para hindi ako mahirapan. Isang meaning na lang. So, ang dating sa akin, sabihin nating may connection or relasyon na hindi man sa ngayon maganda yung takbo. Okay? Pero wag mag-alala. Kasi maayos din ito sa tamang panahon. Okay? So, sa madaling salita, may chance na maayos pa ang connection o relasyon kung sakali man na mapunta ang iba sa inyo sa sitwasyon na para bang tawag dito, hindi nila ramdam yung samahan. Okay? Na may chance pa ng improvement ba? Ganun ang dating. Pero again, hindi ko masabi kung ngayong month ba yung improvement. Kasi may High Priestess tayo na para bang mangyayari to sa divine timing. Lalo na siguro kung ang problem ay nag-i-involve sa cheating. Kasi competition card to. Ito naman ay sabihin natin may betrayal na nangyayari na talaga. Like cheating. Competition, betrayal equals cheating. Kasi deception din to. Ito, competition, rivalry. O, di cheating na, no? O, alin man dyan. So, kung di applicable yung cheating, dito. Jealousy, rivalry, competition. So, may power struggle. So, itong reading natin, tatama sa relationship. Okay? Relationship lang. Kung connection, kasi ang dating kung may nanliligaw, may ligawan factor, halimbawa ganun. May isa na makakaramdam na parang di seryoso yung nanliligaw o nililigawan. So, dun papasok yung improvement. Okay? Kasi ang dating magiging cold yung nililigawan o bibigyan ng mixed signal yung isa. So ngayon, di niya alam kung
may pag-asa ba yung connection. Ganun dating eh. May pag-asa naman, yun nga lang, hindi ko nga masabi kung kailan. Kasi ito ay card din ng secret or unknown. Pero card din siya ng divine timing. Anyways, maglalagay tayo ng clue. Okay? Since love reading to, maglalagay tayo clue. Ito yung possible person. Okay? Whether ka-connection lang or relasyon. Ito ang possible zodiac sign. Virgo, Gemini, o Sagittarius. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong clue, edi baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Leo, Aries, Scorpio, Scorpio ulit. So, specifically Scorpio, kasi umuli to. Yung Scorpio. Ngayon, dito naman, ano pang senaryo ang mabubuo natin dito? Wow, ito maganda oh. Sweetheart. Nako. Okay sana kung ganun eh. 'Di ba? So kung ganito naghiwalay, may chance pa ng reconciliation. Eh pag ganito, mag-lover sila, baka maghiwalay. Ganun dating, OMG. So, bagay, death card, pwede rin namang transformation. Pero yung transformation, tingin ko, kung ganito, good. Kasi nanggaling na, yung negativity nanggaling sa past. So, yung transformation magiging good. Eh, pag ganito, good to eh. Naging bad. OMG. So, ang dating may maghihiwalay pala, oh. Anong possible reason? Maghihiwalay dahil sa lihim na kausap. Sa madaling salita, dyan sa mag-lovers na to, probably yung lalaki, yung may lihim na kausap, matutuklasan ng babae. Whether sa text, sa social media, email, basta may discovery na maaaring mangyari. At ito'y all about secret chat o secret communication. May kausap siyang iba or someone else. Yun yung magiging reason kung bakit maghiwalay sila. Okay? Ngayon, maglalagay din tayo ng clue syempre. Saan yung clue natin? Ito yung possible zodiac sign ng partner sa reading na yon kanina. Kahit dito, ending betrayal, backstabbing. So, Gemini, possible partner. Pisces, Aquarius. So, ito yung possible partner ng Taurus sa reading na to. Ngayon, sabihin natin nangyayari na yung reading. Naghiwalay na sila. Reconciliation posible ba sa period na to? Hindi pa eh.
Anyways, sa period lang naman na to. Hindi naman forever. Ngayon, kung di man para sa inyo, yung clue, edi baka sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Baka dito sa kanila. Dito sa kanila tatama, who knows. So, ito ang possible zodiac sign. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Leo. Specifically Leo. Huli to. Leo. Ngayon, dito naman tayo sa general advice para sa period na to. Kukuha lang ko ng isa. Babasahin ko na lang para mabilis. Madali lang namang intindihin to kasi basic English lang. Ayan, yan ang sagad na pwedeng ilapit. So sabi, my command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this. That one laid down his life for his friends. John. Tingin ko sa Bible galing to. Sa Bible to galing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Abandoned. Left out o walked away, cold. Ano yan? So, clarify natin, di ba? Well, sa ganitong klaseng sitwasyon, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero tingin ko babalik tong lalaki. Kasi may positive outcome. So, pag kinombine, reconciliation na to, magbabalik tong lalaki. So, yung lalaki yun nang iwan. Sa iba sa inyo, ginost sila or literal na inabandon, nilayasan, pinagpalit sa iba, or kundi ganun naging cold. So kung di naghiwalay, di naging cold all of a sudden, o biglang di nag-reply, or nag-away, kaya hindi nag-uusap. So maraming pwedeng case. Pero ang sure dito, lalaki yung makikipagbati or magbabalik. Ganyan dating. Siya yung may energy dito. Nato pa rin tong happiness ng iba sa inyo. Ngayon, lalagay tayo ng clue.
Ito yung possible zodiac sign ng partner ng Taurus sa reading na to. Gemini, Aquarius, Aries. Kung hindi man para sa inyo ang clue, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Cancer, Gemini. Return o second chance. Opportunity making amends. Karugtong lang yata, pero tingnan natin, baka maiba. Kasi marami nang pwedeng reason kung bakit naghiwalay, nag-away. Tingnan natin. Ngayon, babae naman. Kanina, King of Wands. Ngayon, Queen of Wands na. Okay. So, babae. Yung may energy. So, ngayon, may the hermit tayo. Kaya lang, baliktad siya. Well, tingin ko babae naman this time ang magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. Okay? Kaya lang ang outcome o response ng iba sa inyo, parang ayaw na nila. Ayaw na nila ng reconciliation in general, whether nagkaroon ng cheating or nag-away na lang in general na nga lang. Nag-away regardless kung ano. Pero maganda nga kung clarify natin. Kasi kanina, at least dito may may clue tayo na yung lalaki yun nang iwan, di ba? O naging cold o nang ghost. Meron tayong subject dito kasi wala parang ang dating siya lang itong babaeng to yung gusto ng reconciliation, kaya lang yung partner niya mukhang ayaw na. Wala tayong clue dito bakit nag-lead sa ganyan, bakit nag-lead sa away o separation. Tingnan natin ano bang nangyari, diba? Para may idea kayo kung tatama ba sa inyo itong reading o sa kakilala nyo or baka mangyari pa lang. Tingnan natin. Anong nangyari sa past? May isip teka, stork, coffin, the sun. So babae to yung babae, sabihin natin teka, ba't iba yung nito? 31, 36 cross pala to. Kala ko coffin. Buti napatingin ako dun sa number. Sabi ko, coffin. Kasi yung coffin, di ba, usually
kasama na rin niya yung cross. Kasi mukhang siyang sementeryo. Ito cross to. Dito coffee. Nalito ako for some reason. Buti na lang napatingin ako. Napatingin ako dun sa number. Ang cross kasi may kinalaman sa hardship, crisis, challenge. So, ibig sabihin, yung energy ng babae, medyo toxic dito. Okay? Mahirap pakisamahan, or siya yung nakipaghiwalay, o siya yung naging ugat ng problema. Maaring ang cause ng problem dito ay ito, the sun. So, sabihin natin gusto niya lagi ng attention, masyadong selfish, egotistical, flirty, ano ba? Ganda kasi nitong card na to. Iniisipan ko ng negative meaning. Sakto lang yung ulo ko. O masyadong playful in a way na parang nagmukhang immature. Diba? Ano rin yung kasi Leo o parang child. O arrogant siguro. Masyadong arrogant, o sabihin natin yung naging problem ay possible may kinalaman sa vanity. So, alin man doon sa mga yon. Pero tingin ko yung babae yung naging ugat ng problema. Tapos siya rin yung gustong makipagbati or makipag-ayos, or gusto ng second chance. Kaya lang yung response ng partner niya mukhang ayaw na, dahil the hermit to whether ganoon o ganyan. Ano siya mukhang may trust issues. Kaya paranoid or parang ayaw na niya. So, ganun yung energy. Ibig sabihin, sa period na to, may chance ba ng reconciliation kung makikipagbalikan yung babae or gagawa siya ng way? Wala. Pero ngayong period lang. Okay? Kasi maaari rin na ang response ng partner niya o ex ay maging cold or is-sin zone lang yung babae. O sin zone. Ano yun? Sin zone or hindi niya pansinin. Walang reaction ba? Ganun. Anyways, ito yung possible partner sa ganitong sitwasyon dun sa reading natin kanina ng Taurus. So, ang possible partner ay Cancer, Aries, Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo
itong reading, di ba kapara? Sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Gemini, Virgo. Okay. Ayan, lalagay din tayo ng general advice para sa period na to. Basahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kaya lang di ko sure, parang ito rin yung kanina. Kasi part 2 to eh. May part 1, part 2. Itong reading ko. Kaya lang ito rin yata yung kanina sa part 1. Hindi ako sure pero wag yan. Ibayin natin. Pero grabe din na umulit siya. Ibig sabihin may emphasis na tungkol dito. But again, di ako sure kung ito rin ba yung kanina. So, ibahin na lang natin. O, yan. Basahin ko na lang. If only a word, but a word may harm and open a wound with its lingering smart, and a word may heal, or a word may charm if it comes direct from a loving heart. Anonymous. So, hindi natin malaman kung kanino o saan nanggaling to. Yung iba kasi dito, sa Bible, tulad nito, John. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.